Welcome back po muli sa aking channel. Kung first time po inyong manood, don't forget to click like and subscribe. Magto 2025 na nga, ngunit nanindigan pa rin si Chloe o si Goldie na hindi siya bad influence sa buhay ni Kaloy. Kung pinagsabihan man ito ng nanay at sumagot ang anak, si Kaloy ang may kasalanan. At eto nga, magpapasko na ay no to love pa rin ang dalawang ito. Forgiveness at higit sa lahat ay no respect to Kaloy's parents. Hawi San Jose bukod sa bad influence ay inagawang lahat sa pamilya ni Kaloy. Para sa maraming netizens at mamamayang Pilipino, naging malinaw lalo't higit ngayon, 3 buwan ang makalipas ng Paris Olympic at tunay namang siya ang umagaw ng sanay para sa pamilya. Kung galit sa ina ay nariyan ang ama at iba pang mga kapatid. Hindi man sana makapag-abot ng pera o anuman, pagmamahal at respeto sa magulang at lola. Hindi pwede ang sabi ng GF mo na sana mawala ang culture na hindi na obligasyon ang magulang. Kung love mo sila, di mo masasabi yan. Pero wala kang love sa puso mo, kaya ka ganyan at nasasabi mo ang mga bagay na iyan. Nung wala pa si Chloe, priority mo sila. Ialay natin sa Diyos, sa pamilya, sa ating sarili, at sa ating bansa. Po talaga si Chloe. Naalagaan po yung mental health ko and well-being ko po. Mas nakilala ko po yung sarili ko personally. Through ups and downs po, nandun po talaga si Chloe. May times talaga na nahihirapan kami. Right now, sobrang thankful po ako sa kanya. Sobrang thankful po ako kay God na pinakilala ako sa kanya. Grabe po yung support na natanggap ko at yung tiwala and yung pagmamahal po na binigay niya sa akin po. Standing for what ba talaga itong si Goldie? Standing for truth daw? Or standing for Kaloy's Sumasagot ka din kasi sa social media. Diba, dinidefend mo yung sarili mo. And ang medyo hindi naiintindihan ng mga tao sa'yo is sumasagot ka for Kaloy sa family. Diba? For Carlos. So parang ang dating nila is, syempre girlfriend, hindi pa asawa. Girlfriend ka lang. Oo, ganun. Parang diba, talagang teka muna, hindi pa asawa pero ikaw ang nakikipaglaban. I'm just really standing up po. Hindi ko din po kayo makita na ginaganon si Kaloy po. So sa akin po, sa sobrang palaban ko, ay hindi pwede to, mali yan, ganyan. Paano yun na may misinterpret ka ng mga tao? Di mo misinterpret mo, hindi naman nga yun yung intention ko eh. I'm just standing up for someone that I love and for what's right. I'm just telling the truth ko, ganun. Amin ko sa sarili ko na nagkamali ako, kinarma na ako. Binigyan niya ako ng mga tao talaga na totoong magmamahal sa akin, totoong susuportahan ako. At ayun naman sa mga netizens, mga pamilyang solsolera, dahil marami kang pera. Mga pamilyang sulsol at sinabing nakakahiya kayo, bad influence at kakarmahin din kayo. Sa mga mahilig namang mag-assess, they said, harvest not others' fruits just to reap what you sow. Dito sa pamilya ni Chloe at sa kanyang madrasta o stepmom na sinasabing dakilang sulsol ba siya at makwenta, ang naging dahilan di umano at anumang intensyon ang Diyos ang nakakabatid at nagbibigay ng atensyon sa bawat kilos at aksyon nating lahat. Ang pamilyang ito sinasabi ay sagana ngayon at sa habang panahon man, sana naman ay may mabuting aksyon. Hindi po natin sila hinuhusgahan. Sana daw si Chloe kung salbahe noon sa ina ay nagpakabait na ngayon. At ang netizens ang humuhusga sa kanila at dito'y sinabing mga pamilyang sulsol at sinabing nakakahiya kayo, bad influence at kakarmahin din kayo. Good parents, nila, will never let their children do a bad post in social media. At ang pamilya Yulo naman ay panay papuri ang ibinibigay sa kanila. Ang napunta sa pamilya Yulo ay papuri, parangal at good comments. Hindi man nila naranasan na malingon at mabahagi na ng biyayang pananalapi at iba pang mga bagay
Ang pagmamahal naman ng tao, again, nobody is perfect, ay nasa kanilang panig at nakikita ang tunay na kabutihan at mga naghirap sa bunga ng tagumpay ni Carlos Yulo. Hindi lamang pera at material kundi ang pagmamahal, kaya't pangako ni Eldrew ang munting kahilingan ng ama na napakahalaga naman, a small farm o pahingahan, at hindi naman sila nagkahangad ng marangya at luksuri sa pamumuhay, ngunit ito ang kanilang hiling. Hindi man pinalad sa ngayon at iba ang umani ng kanilang pinaghirapan, bagamat hindi sila perpektong magulang, ay marami pa rin ang nagwi-wish para sa kanila at very positive silang mag-asawa na in God's perfect time, in due time, they will be blessed or given blessings they truly deserve. Para sa mga supporters naman ni Goldie at ni Kaloy at nagsasabing si Mami Angge ni Kaloy ang may kasalanan, kaya deserve nila na no love and no forgiveness at enjoy life to the fullest sapagkat pinaghirapan ito ni Kaloy at sa tulong ni Chloe at wala nang iba pa. Sa katunayan, ano ang naiambag ng mga ito sa tagumpay ni Kaloy at mga matapobre pa? Minaliit ang pamilya ni Chloe mula sa edukasyon at sa estado ng pamumuhay at estilo, kaya inayawan ang Squammy Place o ang Leberisa. Hanggang ngayon ay minamaliit sila at may hangganan naman ang lahat at inani ang negative effect ng family ni Chloe through bashing. Ngayon nga, Disyembre na, ang palagi pa rin sinasabi, ikaw ang nanalo ng gold medals, ikaw rin ang kumuha ng mga papremyo at sa larawang ito mula sa isang payak simpleng bata na talaga namang ang sabi ng lahat uminom ng gluta at maraming ipinaayos sa mukha na kanino nga bang salapi ang gagamitin kung hindi kay Kaloy at iba pang masasakit na salita sinasabing homeless, jobless, and depending on her luck at nagtagumpay anila sa kanyang balak noon pa man na makapag-connect kay Kaloy at ni-research ang tungkol sa mga papremyo nito kaya't binawi sa ina. At ito ang masaklap para sa kanya na sa isang tao may damdamin din at nasasaktan anila kaya't napakakapal ng mukha at kung ano-ano pa at sinasabi kung ano ang kanyang puhunan na sa bandang ibang kredibilidad at integridad na pag-uusap ay talagang bagsak na bagsak ang kanyang pagkatao. At isa pa, si Lynn Hazelwood dapat ang bigyang papuri at hindi siya, kumbaga ay talagang lahat ginawa at ang impluensya nito kay Kaloy ay napakalakas at very effective. Kaya't nang minsang sabihin niya mga desisyon ni Kaloy, kanya lang yun ay walang maniwala sa kanya sapagkat kitang-kita naman sa kanyang mga gawa that she is the manipulator and uto-uto. Si Kaloy, anong, hindi pa ba nalulungkot, di pa nagigising sa bangungot itong si Kaloy? The one who puts herself down at hindi na niya matatanggal pa ang mga post sa kanyang mga sokmed at hindi naman talaga disente o reserve man lamang. She doesn't like spotlight, but what she's doing is the other way around. Kaya't bashing ang natatanggap from netizens at sinasabing walang K at isa lamang trying hard na gustong sumikat at laging malagay sa spotlight. Tama ang tanong ni Tony Gonzaga noon. She wanted to be a fame whore ba? At natupad naman at nakatapat ng makakapitan. Desisyon mong sabihin hindi ka bad influence at palabasing si Kaloy ang masama, ngunit tandaan mo, a good person finds solution to any problem but not the one who gives problem.
Amazing people knows how to love and they choose kindness and spread good vibes and peace.